Sis, umaga pala. Excited na, no? Magandang umaga po sa inyo lahat, brothers and sisters in Christ. At ang mga pinagpalat na sa mga So, muli po, bago tayo punta sa ating pag-aaral, nasa pong samahan ninyo ko sa munting panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Dahil ang Yahweh Shaddai, ang lahat po ng papuri, parangal at pasasalamat ay tanging sa lugar ng Panginoon. Yes, O Lord. Salamat sa napakagandang umaga nito na tiyatula mo sa bawat isa sa amin. Yes, O God. Tanging dalangin namin, Panginoon, na sa sandaling ito, Ikaw po ang mag-control ng lahat ng magaganap sa sandaling ito, Panginoon. Yes, O Lord. Pinagkakatiwala ko po sa iyo, Panginoon, ang iyong abang lingkod. Gamitin mo po ako mighty and boldly, Panginoon. At sa aking pananalita, sa aking lahat ng aking bibigisin, Ikaw ang aming marinig. Yes, at dahil Ikaw ang aming maririnig, tiyak kami magtatagumpay sa pangalan ng Jesus. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ng lahat. At sa sandaling ito, 100% ang kining na kami nagtagumpay na sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan. Lord, sa iyo po ang papuri parangal sa pangalan ng Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli, papuri sa ating Panginoon Lord at Isanay. Dito po yung parang tayo po sa kumain. Ayan, no? Hindi handa ang mga anak ni Yahweh ang Shaddai. So yung wala, I'm sure meron tayo sa meron tayo sa class. So samahan niyo po ako sa pagbasa sa ating salita ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung salita ni San Pablo sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, no? Chapter 3 verses 12 to 14. At ang sabi po dito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put love, which binds them all together in perfect unity. Amen. At sa ating salita po, sa ating wika, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging makabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon. At higit sa lahat, tanggapin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. Ang mabuting balita po ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. So yan, batiin mo naman yung katabi mo muna, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Batiin po, mamaya na tayo magkwentuhan. So pwede na po tayo magsiupo at tayo'y makinig sa mga salita ng ating Panginoong Yahweh Shaddai. Salamat po sa ating mga gospel music ministry at sa ating MCs, no? So sa araw na ito po, ang inyong anak ay nabigyan, or rather, I consider this one as one of the biggest pagpapala sa akin, no? Yung mapili, maibitihan dito sa bansang United Arab Emirates upang isa sa mga maging speaker ng ating Third Middle East Convention, no? So sino po yung naka-attend na dito ng first? Second? Third? Pangatlo. Okay, so ako po, pangatlo ko na rin to, no? First, second, third, no? At ako po'y nalulugod, no? Makasama kayo dito sa maghapong event ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai, no? So, alam niyo po, nung dumating kami last Thursday pa po kami andito, no? So, sinundo kami, hinatid kami sa airport, pagkahatid, nilaba lang yung mga bagahe sa isang kwarto, alis na kami, punta kami sa gumala, kumain, no? Dahil sa madaling salita, hinatid sa airport, paghatid na hinatid sa airport, hinatid sa hotel, pagbalik namin ng hotel, nalaman namin, no? Na yung isang kapatid namin, wala yung kanyang isang bagahe.
So sabi namin, Sister Emily, paano kaya yan? Sabi ni Sister Emily, huwag ka mag-alala, Brother Arman, nasa airport lang yan. Amen? So sa madaling salita, punta kami ng airport, pumasok yung aming kapatid doon sa airport, and praise God, no? Yung kanyang bagahe andoon, no? Kaya andito siya ngayon, may susuot. Kasi sabi namin, kung hindi nakuha yun at nawala, wala kang isusuot. But anyway, hindi man nakuha, I'm sure God will provide. Amen. Amen. So ganyan kapangit ang ating Panginoong Diyos. So bakit ko na ikwento? No? Kasi talagang, sino yung galing ng ibang bansa? Taas ang kamay. I'm sure lahat tayo, the way they welcome us, no? Talagang napakainit. Amen? Di ba? May kanya-kanya pang banner. Welcome Oman. Welcome Qatar delegate. Welcome Bahrain. Welcome Kuwait. Meron pa ba nakalimutan? Jordan. Philippines. Di ba? May kanya-kanyang welcome. At ang lahat ng ito, hindi mapangyayari kung wala itong ating unang pag-uusapan. Amen? So ang unang talk natin is all about embracing El Shaddai spirituality. And that is El Shaddai spirituality. Amen? Na hindi mo kakilala, pero welcome na welcome ka. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nakangiti. Oh, kapag nakangiti yan, ibig sabihin, sumasa kanya ang El Shaddai spirituality. Amen? Puri natin ang Panginoon Diyos. So, ganyan po kakait ang ating Panginoon Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya, papurihan natin ang ating Panginoong Diyos. So, let me begin my talk, no? Sa isang kwento. Napapanahong kwento. No? So, minsan, may isang bayan na talagang pinagyo, no? So, dahil sa lakas ng bagyo, ang daming volume ng tubig at yung kanilang pinatayong flood control, diba? Nasira dahil substandard, no? Ayan. Pero hindi related actually to doon, no? Nabanggit lang dapat, kaya sabi ko napapanahon. So, lahat ng tao, they felt hopeless. No? Sabi nila, paano na yung ating mga bahay na binaha? Paano na yung mga ating mga gamit na nasira dahil sa baha? Paano na yung ating mga bahay na inalod ng ating ng bagyo o ng baha? So, ito yung nakita ng kanilang barangay captain, no? So, nakita nila. Nagkataon itong barangay captain nila ay isang prayer partners. Amen, sabi na, hindi pwede ito. Kaya alam ko, nagtitiwala ako, may Diyos nagkagawa at maghihimanak sa aming buhay. So right after humila yung ulan at nagkaroon sila ng pagkakataon together, ipinatawag niya lahat ng kanilang kababayan. Sabi niya, my dear brothers and sisters in Christ, alam ko, napakahirap ng ating kalagayan ngayon. But we should not lose our hope, faith, and love to each other. Sapagkat ako'y naniniwala na ang gagawa ng himala ang Panginoon Diyos. So, ginawa ng barangay captain, naglabas siya ng 3 tali. No? 3 tali. So, yung unang tali, hinatak niya. Naputol. So, sabi niya, this is faith. Alone, it is weak. Sabi niya gano'n. So, pinuha niya yung panibagong tali, hinatak niya, naputol ulit. Sabi niya, this is love. Alone, it is weak. So bago niya kunin yung pangatlo, ginawa niya yung natirang tali. Alam niyo yung tinirintas. Pinagsama-sama to become one. At yun, sabi niya, ito yung faith, love, and unity. Together, it will be strong. Amen. So if we are united, if we are having the love of God with us, if we are having a faith as small as seed of mustard, lahat tayo magtatagumpay. Amen. Amen. So yan yung ating pag-uusapan sa araw na ito, my dear brothers and sisters in Christ, no? Ang embracing El Shaddai spirituality, no? So una po, ano ba yung tatlo yung dapat natin i-embrace, no? Una, embracing faith. Ano ba yung sabihin ng El Shaddai spirituality o yung tinatawag nating faith? When we say El Shaddai spirituality, ito po yung tinatawag nating faith, love, and unity, no? Kasi kung napapansin niyo every anniversary natin,
Di ba? Hindi nawawala yung salitang faith, love, and unity. No? Sa acronym, that is what we call FLU. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka bang flu? Meron ka bang flu? Wala? O, pagka wala, magkakaroon tayo ngayon. No? Hindi yung flu na sakit. Sabi kasi wala daw. No? Yung faith, flu, ibig sabihin, faith, love, and unity. No? So sa ating mga Kristiyano, or rather sa ating mga prayer partners, ito yung tatak na dapat makita sa atin. No? I'm sure, no? Kung hindi man lahat tayo, meron tayong flu. Andun yung ating pananalig sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Andun yung pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, pagmamahal sa ating kapwa, at nandoon yung pagkakaisa. At makitugtong ko lang, this third convention will not be here, or rather, hindi may sasakutuparan kung wala ang tatlong bagay na ito, or rather, tatlong tatak ng bawat El Shaddai prayer partner. Amen! Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. So, what is faith? No? Kung titignan natin o kukonsultahin natin si Webster o kaya si Miriam, no? Ang sabi po dito, faith is a complete trust and confidence in someone or something. Amen? Pagtitiwala sa isang tao o sa isang bagay, or andun yung complete trust natin, no? So yun po yung ibig sabihin ng faith. But in biblical meaning, in Hebrew chapter 11 verse 1, ang sabi po dito, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ibig sabihin, my dear brothers and sisters, believe and you will see. Amen! Diba, meron tayong kasabihan, sabi nila, believe, rather, to see is to believe. Amen? Pero sa ating mga anak ni Yahweh El Shaddai, believe and you will see. Believe and you will be healed. Believe and you will be empowered, endured, and enlightened by Yahweh El Shaddai. Amen? So yun yung ating dapat taglayin, no? So, ibig sabihin, yung faith is yung complete trust sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Naalala ko tuloy yung kwento, no? My third son, meron kasi akong 4 na lalaking anak, no? At yung, by the way, meron akong 5 anak. Konti lang, 5 lang po, no? So yung 4 is lalaki at yung bunso babae, no? So yung pangatlo ko po, habang ipinagbubuntis ng aking may bahay, aking sister wife, no? Nagkaroon po siya ng chicken pox, no? At ang sabi ng doktor niya, sabi niya, Lorna, alam mo, nagbubuntis ka, medyo delikado sa bata, no? Medyo maselan dahil nagkaroon ka ng chicken pox. So, 90% pwedeng maapektuhan yung bata, no? So, yun yung sinabi ng doktor sa kanya. So, sinabi naman niya sa akin, and that's where my faith to God was tested. No? Ako'y nalungkot. Everyone na aking konsultahin from medical field, nurses, doktor, sabi nila, totoo yung sabi ng doktor sa kanya. Maaaring magkaroon ng deformity yung bata sa loob na sinapupunan. Maaaring magkaroon ng depresya. At ang advice pa ng doktor is ipalaglag. So ako'y nabahala. Lahat ng aking tanungin, yun din yung kanilang sinabi. Brother Arman, maaaring magkaroon ng problema yung bata. So, it's up to you kung gusto mo niyong ipalaglag or hindi. And yung pangalawang araw, or rather yung mga sumunod na araw, meron akong isang napagtanungan. Sabi ko, Brad, may ikukonsulta ako sa'yo. Ito kasi yung problema. So sa madaling salita, alam niyo sabi niya sa akin, Brother Arman, you've been preaching for so many years, and you are proclaiming that we should have faith in God. Nasaan ang iyong pananampalataya? I was really felt ashamed. No? Despite of preaching. Pero alam niyo po, kapag ikaw na pala yung nakakadama, kapag ikaw na yung mismong may problema, naiiba minsan ang sitwasyon. Minsan, ito yung sinasamantala ng demonyo upang ikaw ay mawala, o rather yung iyong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay mawala.
So madaling translate, sabi niya, Brother Arman, have faith in God. Walang mangyayari sa anak mo. Amen. Amen. At yun, salita na yun, ginamit ng ating Panginoong Diyos upang yung pananampalataya ni Brother Arman ay muling lumakas at ipagkatiwala ang lahat sa ating Panginoong Yahweh. Sinalamat ko kagad ang ating scripture. Ang sabi ko, regardless kung ano mangyari sa bata, hindi natin ipapalaglag sapagkat alam ko, nagtitiwala ako, may isang Diyos na mapaghiwalay. Alam ko na may Diyos na gagawa ng miracle sa ating buhay at ilalabas ko ang bata yan normal. Amen. And alam niyo po, this time, he is a certified mechanical engineer. That is the fruit of our faith. Kapag ipinagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos, ang lahat gagawin niya according to His will. Amen? Di ba? Sa Biblia, kahit ang patay kaya niyang buhayin. Sino may mga problema? Praise God. Bagay, lahat problema, no? No? Ang number one problema, alam ko, hulaan ko. Hindi na ako nagsabi niya. Ayun. Pero, kapag ipinagkatiwala natin sa Panginoong Diyos ang lahat, kung paano pinagpala si Brother Arman, kung paano sinagot ang kahilingan ni Brother Arman, ganun din kapatid, sasagutin ang kahilingan. Ang lahat ng problema meron ko ngayon, uuwi tayong sagot, tagnayang kasagutan, galing sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen! That's how faithful our Yahweh El Shaddai sa ating lahat. Ang nais lamang po niya, ipagkatiwala natin sa ating Kanya. And that's the thing that we should embrace. Sabihin natin, faith. Faith. Faith in God. Faith Yan in yung nais ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. No? Example na lang natin. No? Bago kami pumunta dito, ako'y namumroblema kasi kagagaling lang namin galing ng bakasyon. And I'm sure alam ninyo ang pinagdadaanan ng mga galing sa bakasyon. Amen? Walang pera. Pero si Yahweh El Shaddai, maraming pera. Doon sa Pilipinas, maraming Manila. Diba? Pero si Yahweh El Shaddai, maraming pera. Sino nagsasabing siya'y anak ni Yahweh El Shaddai? Kung ikaw ay anak ni Yahweh El Shaddai, maraming nga rin pera. Amen! Name it, and it will be happen. Why? Matthew 21 verse 22, ang sabi doon, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen? So ako'y naniniwala na nananalig sa araw nito. Ano man ang aking itataas sa Panginoon Diyos, ipagkakalaw niya ang sa akin. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. At bilang prayer partners, my dear brothers and sisters, ang ikalawang dapat nating i-embrace ay yung apat na letra they call love. Sabihin nga natin, love. Love. Sino na po nakaranas umibig, taas ang kamay? Dapat lahat. Tignan nyo yung katabi ninyo pag hindi nagtaas. O, taas ang kamay ng mga nakaranas ng umibig. Iba-iba nga lang klase, no? May mga nagtagumpay sa pag-ibig at mayroon namang mga nabigo sa pag-ibig. Yun yung tinatawag natin mga sawing pala. Pero sa anak ni Yahweh El Shaddai, walang mga sawi. No? Dumanas man yan, naranasan niya man yung minsan, nabigo siya, pero dahil nasumpungan niya ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, tignan mo, nakangiti yan. Amen? Sapagkat yun yung spirituality ng ating Panginoong Diyos na nais ng ating Panginoong Diyos na dapat nating tanglayin. So ang pangalawa po, El Shaddai spirituality, love. Ang sabi po sa Matthew chapter 22 verses 37-39, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbors as yourself. Amen? Amen. Sabi po sa ating wika, sumagot ang ating Panginoong Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos.
Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Our first love should be Yahweh El Shaddai. Amen. Sapagkat yun ang sabi niya, ibigin natin siya ng buong buo sa ating buhay. Amen? Ibigin natin siya ng higit sa lahat. Kaya minsan nga, kahit pabiro, sabi ko sa aking sister wife, alam mo, me, second love lang kita. Amen? Sapagkat ang aking first love, ang ating Panginoong Yahweh. But it doesn't mean that we will ignore our mga spouses, no? Yung ating mga asawa. Baka naman sabi ni Brother Arman, dapat ang first love, yung ating Panginoong Diyos, bahala ka sa buhay mo. Hindi mo ganoon. Sapagkat yung pangalawa, love your neighbors as you love yourself. Amen? Hindi po nawawala doon. Walang sino mang taong pwedeng umibig sa kanyang kapwa na hindi nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen? Ang sino mang nagsasabing nagmamahal sa kanyang kapwa, dapat minamahal natin ang ating Panginoong Diyos. And that is the second, rather, the El Shaddai spirituality that each lahat tayo, madaling salita, lahat tayo taklayin. Amen? Amen. Pag-ibig. Love is the core of El Shaddai spirituality. Mainit ba? Di ba lang kung mainit o pinapawisan. Purihin natin Panginoon Diyos. Love is the core of El Shaddai spirituality. Anong ibig sabihin ng core? Ito yung pinakapundasyon ng ating pagiging prayer partners. Without love, sabi po sa 1 Corinthians 13, verse 13, or rather chapter 13, verse 13, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest is this love. The greatest among everything is love. Amen? Purihin natin ating Panginoon. So kahit meron tayong magagarang bahay, no? Kahit meron tayong napakagandang asawa, meron tayong napaka-ogarang sasakyan, Lamborghini, GMC, no? Kasosolid lang, Lamborghini. Di ba? Meron man tayong lahat ng ito, meron man tayong maletang pera sa ating bahay, kung wala si Kristo sa ating buhay, kung wala tayong pag-ibig, all these things will be useless. Amen. 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 Lahat ng ating possession, kung gaano man karami, kaganda, kalaki, kung wala tayong pag-ibig sa ating buhay, it's all useless. So that's why I said, love is the core of our spirituality. Napakahalaga po. Sapagkat mawawala ng lahat ng bagay, ang matitira ang pag-ibig. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. So napakahalaga po ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang nagmamahal sa Diyos ay tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa. John chapter 13, verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. So aside from loving our God, ito po yung ibinigay na muli, o rather second greatest commandment ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat, ang ibigin ang kapwa. Alam niyo, minsan may naalala ko na may kinangsiling ako. Sabi niya, Brother Arman, nagkasala ako dahil sa iyo. Nagulat ako ngayon. Imagine, sasabihin sa iyo, Brad, nagkasala ako dahil sa iyo. Sabi sa akin, Brother Arman, nagkasala ako dahil sa iyo. Nagtaka ako ngayon. Sabi ko, bakit? Kasi sabi mo sa John chapter 13, verse 34, love one another. Yun, kahit may asawa na ako, nagmahal ako ng iba. Ito minsan, sino yung mga lalaki dito may asawa? Ayan, taas ang kamay. Nahiya na sila ngayong magtaas, makakatabi yung asawa. Huwag natin gagawing excuse to, ha? Hindi sinabi ng ating Panginoong Diyos, love another one.
No? Tandaan natin, magkaiba yung love another one at yung love one another. Amen. So, huwag natin gawing excuse. So, ibig sabihin, my dear brothers and sisters, mahalaga yung pagmamahal sa ating kapwa. Bukod sa pagmamahal sa ating Panginoon Diyos, siyempre, andun din yung pagmamahal sa ating kapwa. Amen? Amen. So, ang pagmamahal, no, ito yung na-overcome niya lahat eh. Alam niyo sa amin sa bansang Kuwait, kaming mga council utusan eh. Sorry to sa mga taga-Kuwait na. Binisto ko kayo. Sa aming mga council, Brother Arman, wala pong susundo sa akin sa airport sa Friday. Baka pwedeng pakisundo naman ako. Sige po, wala po problema. Brother Arman, wala po kami ito. Baka meron kayo. Sige po, wala problema. Why? Bakit ko sinasabi? Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ang magandang ehemplo. Amen? Amen. At bakit ko nasabi magandang ehemplo? Jesus did not come here to serve, to be served. Rather, to serve. Tayong lahat, tinawag ng ating Panginoong Diyos, hindi upang paglingkuran. Tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos upang tayong lahat ay maglingkod sa ating Panginoong Yahweh. And remember this, my dear brothers and sisters, whatever you did to the least of my brethren, you did it to me. Lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya palakpakan natin ang lahat ng mga taga-UAE. Sapagkat ginawa nila ang lahat ng ito, ginawa nila ang lahat ng pagpapagal na ito, hindi dahil sa sila'y parangalan. Ginawa nila ang lahat ng ito dahil nais nilang mahalin tulad sa ating Panginoong Hesukristo na pumarito sa mundong ito upang maglingkod. Amen. Amen. And that's why we are all called prayer partners. Nagpapaalalahanan sa bawat isa. Maaring ang ating kapatid sa sandaling ito nanghihina, subalit andyan tayo upang tayo'y maglingkod sa ating kapwa. Magpaalalahanan tayo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Love as the unifying bond. Above all these qualities, love is to be put on, acting as a perfect binding element that creates harmony and unity within our community. Ang pag-ibig ang siya pong nagbubuklod sa ating lahat upang ang ating community, El Shaddai community, ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa mula sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. At kapag tayo pong lahat ay nagkaroon ng pagkakaisa, walang anumang pagsubok, walang anumang pagtuliksa sa ating grupo ang makapapabagsak sa ating pananampalataya, makakabagsak o makapagpapabaanis ng pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang pag-ibig ang siyang susi sa lahat ng bagay. Amen? Amen? Purihin natin ating Panginoon. So that is the third qualities of us na dapat nating taglayin, yung pagkakaisa. Amen? Nabanggit ni Sister Rowena kanina, Sister Ovi, no? Sabi niya, in Psalm chapter 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen? At yan yung natin nararanasan. Despite of, without knowing each other, except yung mga taga rito kasi magkakakilala sila, no? But despite of, we are from different countries here in Middle East, pero makikita mo yung tunay na pagkakaisa. Amen? Amen? Amen. Imagine, napakahirap ko. Napakahirap po. Naranasan na namin mag-organize ng isang event like this. Napakahirap po. It's not an easy task. Pero, napapadali ang lahat kung tayo ay nagkakaisa. Amen. Imagine, as far as from Philippines, di ba? Meron tayong guest. Tayo, nandito lang tayo sa Middle East, no? But because of this quality na tinataglay natin, o dapat natin i-embrace yung unity, ang lahat ay nagiging magaan. Amen.
Kapag sama-sama po tayong kumilos, ang lahat ng bagay ay nagiging madali. And that is why napaka-importante po ng pagiging united pagdating sa ating community. Why? Ano po ba yung importance of unity? Sabi po dito, unity brings power to prayer, brings power to worship, to bring power to the ministry. Through unity, nagkakaroon tayo ng power. Amen? Hindi po kilikili power. Power mula sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Na kapag tayo tinaglay natin, tayo'y magtatagumpay anuman ipagkatiwalang taas sa atin ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Magtatagumpay tayo. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. So it brings power. Ano pa po? The church strives when believers stand together in love and purpose. It avoids division. Amen? Kung meron pagkakaisa, we will be united. Di ba? Sabi nga, may kasabihan tayo, united we stand. United we stand. United we stand. Divided we fall. Kaya sa ating ministry, sa ating chapter, alisin na natin yung hindi pagkakaunawaan. Alisin na natin yung hindi pagkaka-unite. Sapagkat kapag ito po ay hinayaan natin makapasok sa ating ministry, makapasok sa ating community, we will fall. Amen. Babagsak tayo. So anong dapat nating taglayin? Ano yung dapat nating i-embrace? Unity. Sabihin natin, unity. Unity. Amen. So, magandang example, makikita natin as far as I know, ito yung nasa ating mission. If not in mission, nandun sa ating vision. Acts chapter 2 verses 42-47. Basahin ko po, wala sa slide ko actually. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold their property and possession to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in temple. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people and the Lord. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Sa madaling salita, isa-summarize po natin yung aking binasa, a community, a united and powerful and growing community. And that is El Shaddai Spiritual. Amen. Tuloy po natin natin. So kung nag-start po ako sa isang kwento, no? So yun yung pangatlo, no? Una, we have to embrace faith. Pangalawa, love. Pangatlo, unity. And since I started my talk with the kwento, let me end my talk with isang kwento pa ulit. No? May isang community, no, na meron silang sa kanilang community, may maliit silang sapa. So yung maliit na sapa, merong isang wooden bridge that connected two sides of their town. One day, may dumating na namang bagyo. Nasira yung tulay. And the people were afraid that it will not be repaired. No? Some said it's too dangerous. Let's leave it. Others argued about who will fix it. Then a group of neighbors decided to work together. One family brought tools, another brought wood, another prepared food for everyone working. They prayed for safety, faith, encourage one another with kindness, love, and work side by side, unity. And by evening, the bridge was restored or fixed, nagawa.
Why? Because of their love to each, because of their faith to God, because of their faith to one another, because of their love to God, and because of their love to one another, and because of their unity. Nagawa nila yung tunay. Amen? Amen. Purihin po natin ating Panginoon. So in the same way, life's broken bridges can only be revealed when we trust God with faith, support with to each other with love, and stand together in unity. Amen? Amen. So this is the challenge to all of us, my dear brothers and sisters. Don't just admire faith, love, and unity. Embrace them as your identity in Christ. Amen? Amen. So paano natin i-embrace? To embrace unity, embrace Jesus Christ Himself, who reconciled us to God and to one another through the cross. Embracing faith, love, and unity is simply embracing Jesus Christ sa ating buhay. Purihin po natin ang And lastly, maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless us all.